Praise God. A blessed morning to all. Para malulungkot po yata kayo. May mga problema po ba kayo? Sino po masaya ngayong umaga? Amen. Dapat lagi tayo nakangiti. Kasi bakit? May Diyos tayong buhay. Amen? May Diyos tayo na tunay na nakakarinig at kumikilos sa ating mga buhay sapagkat wala po pwede mag-deny na hindi niya nararanasan ang kabutihan ng Diyos every day. Amen? Amen? Kasi po tayo ngayon nasa bago po tayong series ngayon na matatagpuan natin po sa ating, ito pong mensahe po natin for the whole October, ay matatagpuan po natin sa Book of Colossus. Mga Colossus, sino po ang nakadaan na minsan dito kapag kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Ang Colossus po kasi, ito po yung kung saan, inano po ni Paul, kasi po yung mga tao po dito, mga Colossi, ay merong naninira po, lalong-lalo po sa pananampalataya. Iniiba nila yung kanilang believing. Kaya po, pag binasa po natin ang Colossus o ang aklat ng Colossus, ang chapter 1 to chapter 2, ipinapakita po doon yung right believing. Ang chapter 3 and chapter 4, ipapakita naman po doon yung result ng right believing. Ano po yon? Right living. Kung meron po tayong mahalaga po kung bakit mahalaga yung tamang pinaniniwalaan mo sapagkat magre-resulta ito ng tamang pamumuhay mo. Di po ba? Kaya po napakahalaga po nito na pag po tayo naniwala sa wrong believing, mag-result ito ng wrong living. Kaya napakahalaga po bilang isang mananampalataya, ano ba yung aking pinaniniwalaan? Hindi po ba, nakakalungkot nga lang po, di ba? Meron pong, lalo na po sa amin, sa mga lola ko po, pag niyayaya ko po, sasabihin sa akin, Apo, dito na ako mamamatay sa ang nakagisnan. Ano po, yung mga ganyang madalas na sinasabi ng ating mga, lalo na po ang ating mga may edad na, ay yung nga po, okay, wala naman pong problema doon. Pero ano po ba, tama po ba yung ating pinaniniwalaan na with result, right living? Napakahalaga po nun. Kasi po, ito po yung magdadala po sa atin ng pagkakakilala sa Panginoon. Kaya po ang ating pong series, title po natin, Christ is Supreme o si Kristo ang pinakamataas. Ang ating pong verse ay makikita sa Colossus 1:16 at ito po ang sinasabi, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nakikita pa rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritu naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Sino po sinasabi sa pamamagitan niya? Yan po sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po, sa pamamagitan po niya, nilikha ang lahat. Lahat po ay nakikita nyo, maging sa ilalim, lahat po ng nilalaman ng dagat, nilikha po niya. Kaya nga, Christ is supreme. Kaya pag po sa ating pong mensahe ng Panginoon sa the Book of Colossians, makikita po natin na ipinapakita yung sino po yung ating pinaniniwalaan. Tama po ba? Ano po? Kaya po, pinakikita po sa ating verse na pinakita po dito na siya yung pinakamataas na Diyos. He has absolute authority. Meron siyang authority na talagang sasabihin natin siya yung pinakamataas. Kaya naintindihan na po natin yun. Ang ating sinasamba, hindi lang basta ibinigay yung buhay niya, namatay doon sa cross, at muling nabuhay na ikatlo, kundi siya po ang pinakamataas. Kaya pag binasa po natin ang Book of Colossians, pinapakita po, Christ is supreme. Siya yung Kristo na pinakamataas. Hindi lang po basta-basta. Ano po, may authority siya. May authority, wala nang ihigit sa Kanya, wala na ipang magiging Diyos na iba. Kaya po nakakalungkot po. Dahil sa pag inikot natin ang mundo, ang daming lumalabas na Diyos. At madalas sa Kristiyano ito, yung ang sarili natin nagiging Diyos-Diyosan. Kaya bakit mahalaga po na maunawaan natin na si Kristong ito ay supreme, ang pinakamataas. Bakit? Siya po ang kaganapan ng Diyos Ama. Ay ibig sabihin kaganapan, pag nakita mo na ang Ama, nakita mo na si Jesus. Yun po yung kaganapan. Parang pag nakita mo na yung ginagawa ng Diyos ni Jesus, ito yung ginagawa ng Diyos Ama. Ano po sinabi sa Colossus 2:9-10? Sapagkat ang kaganapan ng Diyos ay nananahan kay Kristo. Maliwanag po. Kung ano po daw yun ang
kaganapan ng Diyos Ama ay nananahan kay Kristo. Ibig sabihin, anumang quality ng ating Diyos Ama, ay meron quality din ng ating Panginoong Kristo. At sa katawan lupa niya, at naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ipinapakita lang po ng ito pong verse na binasa natin, yung supremacy ng ating Panginoon Kristo, yung mataas siyang Diyos, hindi lang basta-basta. Saan sabi niya, kaganapan ng Diyos Ama. Kaya pag nag-uusapan po yung Trinity, yung tatlong persona, medyo maguguluhan kayo. Mystery nga po eh. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Holy Spirit. Sa isang persona nga, may tatlong katauhan. Pare-pareho silang Diyos. Yun na mas maliwanag para hindi na po tayo maguluhan. Lahat po sila Diyos. Wala po yung Diyos Ama, may second na anak, may pangalawang Diyos, may pangatlong Diyos. Wala pong ganon. Okay? Kaya nakita po dito yung kaganapan ng Diyos Ama ay nananahan kay Kristo. Yung supremacy ng Diyos Ama, meron lalo din ang anak niya na si Jesucristo. Kaya supreme Christ siya. Makikita dito na marami nagsasabi sa Bible, maraming nagsasabing tao na malayo sa sinasabi ng Bible. Na si Kristo daw ay tao, Kristo daw ay guro. Kaya malilito ka eh. Kaya mahalaga po sa isang mananampalataya. Ito bang pinanampalatayaan ko'y tama? Right believing ba talaga ito? Kasi nga ito will result right living. Ang dami po sa atin sa paligid natin, lalo sa mga internet, social media. Si Kristo, ano lang yan, guro. Even mga Hudyo, hindi po sila naniniwala na si Jesus ang Messiah, ang tagapagligtas. Siya yung, no. Bakit? Kasi nga, hindi yung Diyos na sinasabi na dito sa Book of Colossae, sa Colossus, na siya yung supremacy. Basta guro lang siya, isa lang siyang propeta, isa lang siyang ginamit ng Diyos upang magpahayag. Yun lang po ang turing nila. Kaya naintindihan po natin, kailangan bilang mananampalataya, sino ba to? Ito ba yung sinasabi ng Diyos sa Bible? Tingnan po natin, ano sinasabi po? Sino ba si Jesus sa Bible? Sa Filipos 2:10-11, upang sa pangalan ni Jesus, take note, luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ibig sabihin, ang mga hindi Kristiyano, mga hindi naniniwala kay Christ, magpupuri, luluhod ang lahat. Ang mga demonyo doon sa impyerno, pag dumating yung pagkakataon na siya'y maghahari, magpupuri sila at kikilalanin na si Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, Christ is supreme. Hindi lang sa basta-basta na namatay doon sa cross, kundi pinamahalaan siya yung pinakamataas. Every tongue will confess and every knee will bow down. Kahit yung demonyo, talagang magbabow down sa Kanya. Kahit yung mga nasa impyerno. Kaya maliwanag, sinabi dito, langit at lupa at sa ilalim ng lupa. Walang ligtas. Talaga, i-confess na siya ang Jesucristo na Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Kaya pag tayo nagpupuri sa ating Panginoong Jesus, ang kapurihan ng Ama. Kasi nga, nananahan sa Kanya. Di po ba? Naintindihan po ba natin yung supremacy ng ating Panginoon Kristo? Naluluhod ang mananampalataya, lahat po. Kaya ngayon pa lang, dapat alamin natin sa ating buhay bilang mananampalataya, supreme ba si Jesus sa iyong buhay? Siya ba yung pinakamataas sa iyo? Kasi alam niyo po bakit kailangan po sa isang mga Kristiyano na maunawaan natin na si Jesus ang dapat ang pinakamataas sa atin. Kasi nga, right believing, result ng right living. Kaya po ang mensahe po natin ngayong umaga, make Jesus supreme in your life o gawin pinakamataas si Jesus sa iyong buhay. Naitanong niyo ba minsan, si Jesus pa rin ba ang nasusunod sa atin? Yung supreme? Di ba sino dito may boss sa trabaho, sa opisina, di ba? Kapag yung boss, pag sinabi ni boss, gawin mo to, gawin mo, bakit? Pinakamataas siya, tama? Sino yung nangangamuhan dito? Di ba ganon? Boss, anong pagagawa mo? Ito, gawin mo yan. Gagawin mo, bakit? Kasi siya yung mataas. Bilang mananampalataya, ganon din ang ating Panginoon.
Kung mananampalataya ka, dapat ang supreme sa buhay mo ay ang ating Panginoong Jesus. Tanungin ko po kayo, si Jesus ba supreme sa buhay nyo? Akala ko konti, iba lang. Si Jesus ba talaga ang supreme sa buhay natin? Amen. Bakit? Kasi bilang tayo mga mananampalataya, tayo po talaga ay dapat nagpapasailalim sa kapangyarihan at pamamaraan ng ating Panginoon. Okay po? Paano ba nagiging supreme si Jesus sa atin? Unang-una, ito maganda to, maging tagasunod ni Jesus. Kung gusto nyo malaman na si Jesus ay supreme sa buhay nyo, tanongin yung sarili nyo, tagasunod ba kayo ni Jesus? Kasi kailangan malaman natin yun. Baka supreme si Jesus sa buhay ko, pero sinong sinusunod mo? Si Jesus ba o ikaw pa rin? Kasi ganun yun eh. Pag sinabi mo na si Jesus ang supreme sa buhay mo, unang-unang palatandaan na ito yung nangyayari na si Jesus si supreme. Unang-unang, tagasunod ka ba ni Jesus? Ano po sinasabi sa Colossus 1:1-2? Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo, na sa Colossus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Ano nakita natin? Apostol ni Kristo Jesus. Ibig sabihin na ipapakita mo ng mga Colossian, sa Colossae, yung mga mananampalataya doon, na sila ay mga tagasunod, apostol. Ano po yung apostol? Ikaw po ba ay may patotoo witness ni Lord? Sino po dito yung witness ni Lord? Hindi niyo alam. Yung ibig sabihin ng witness, yung merong mabuting ginawa sa yung Diyos na pinatotohanan mo na ang Diyos ay tunay na Diyos, mabuti, nararanasan ko yung pagbabago. Sino po ang witness ni Lord dito? Ibig sabihin, may patotoo ka na nakita mo na talagang ang Diyos na sinasamba si Kristo, witness ka na talaga siya ang Diyos. Yung po sinasabi dito na apostol o tagasunod. Tatanungin ko kayo, sino po saint dito? Mga santo, pakitaas. Hindi niyo pa rin naintindihan, ano? Alam niyo po sa English, yung sa mga banal, sa mga saint. Ano niyo po ba alam ng saint? Ibig sabihin po tayo po ay sineperate o itinalaga ng Diyos para sa Kanya. Kaya lahat ng mananampalataya ay saint. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, kamusta kayo mga saint, mga banal? Kasi tayo itinangin ng Diyos para sa Kanya. Hindi katulad na sinasabi ng mundo, kailangan mo munang mamatay. At sasabihin ng doon sa pinakamataas, i-ordain ka, santo na ba yan? No! Ano po ang sinasabi ng Bible? Kaya sabi ko po sa inyo, dapat alam po natin yung pinaniniwalaan natin, tama ba? We are saint because we are separated from Him para sa Kanya lang. Tanungin ko sa inyo, sino po dito mga santo? Hindi nyo pa rin kayang paniwalaan. Kasi po yung pag ikaw po yung mananampalataya ka, ibinigay ka na para sa Kanya. So that you are saint. Santo tayo lahat. Kasi yung sabi ko sa inyo, yung pinaniniwalaan natin noon, pag santo ka, kailangan yung talagang, yung napapanood natin, yung may estatwa pa. Di ba na doon? Sila saint ganito, saint. Hindi. Ano ba sinasabi ng Bible? Kaya si Paul, pinapaliwanag doon na pag ikaw ay mananampalataya na may katapatan, you are separated from God, ibig sabihin, we are saint. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, santo ka pala. Iba kasi yung pananiwala ng iba, no? Pag saint, iba. Yun yung nakatayo na, alam mo na, hindi na ako magbabanggit. Di po ba? No need na kailangan mamatay ang isang tao para maging saint. We are saint because tayo ay para sa Diyos. O tanongin ko na lang, para mas maliwanag. Sino dito yung para sa Diyos? Ayaw pa rin maniwala nung iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga pinag-uusapan po natin ang mensahe ng Panginoon. Yung bang pinaniniwalaan ko ay tama? Bakit? Kasi nga yung paniwalaan mo yung tama, magre-resulta ng tamang pamumuhay mo. Kaya yung mga saint, kaya nga noon sabi saint, bakit? Kasi nakikita sa kanilang mga gawa. Kaya nga pag ikay tagasunod ni Jesus, dapat,
may pananampalataya at pag-ibig ka. Kapag sinabi mo, ako'y tagasunod ng aming Panginoon at siya yung Christ Supreme sa aking buhay, dapat unang-una may pananampalataya ka at may pag-ibig ka mula sa Diyos at sa kapwa mo. Bakit po mahalaga? Doon po ipinapakita na ikay tagasunod. Kaya kasabi nga sa ibang verse, di ba? Malalaman na kayo tagasunod ko pag kayo ay nagmamahalan. Kaya yung message nung matagal na rin, Christians are known by loving people. Kasi nga, ang Kristiyano, ang ID niyan, pagiging mapagmahal. Kaya bilang tagasunod, makikita dapat yun. Na supreme si Jesus sa ating buhay, may pananampalataya, may pag-ibig. Sabi po sa Colossians 1:3-4, laging magpasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon Kristo sa aming pananalangin para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Sino ba yung nabalitaan namin? Ito yung mga taga-Kolosas. Ganon sila bilang mga mananampalataya. May pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. O nakita niyo inulit-ulit? Para sa mga saint, sa mga mananampalataya itinalaga para sa Kanya. May pananampalataya at pag-ibig. Kaya pag po tayo gusto natin malaman natin, talaga ba si Christ ay supreme, ang pinakamataas sa buhay ko? Tignan niyo yung faith niyo. May pananampalataya ba kayo talaga sa ating Panginoon? May pag-ibig ba kayo? Katulad ng ating Panginoon? Dahil ay Diyos ay pag-ibig, nagmamahal tayo ng ating kapwa. Kayo po, alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo na ang pananampalataya ay pagpili? Is a choice. Sino po dito nakasakay na ng Uber? Wow. Taxi. Nakasakay po ng taxi. Angkas. Ayan, medyo na. Pag kayo po ba'y sumasakay, nagtitiwala kayo yung faith nyo nasa driver, tama? Kasi hindi nyo nga kakilala eh. Sumasakay kayo, pinagkakatiwalaan nyo, I faith dito sa driver, maihahatid ako ng safe. Di ba ba? It's a choice. Sino po nakakain na dito sa restaurant? Sino nakakain na? Sa mga bas-bas na kainan dyan sa labas, sino nakakain na? Pag kumakain ba kayo, kilala niyo yung nagluluto? Alam niyo ba kung paano yung paglulutong ginawa niya? Pero may faith kayo na malinis yung ginagawa niya. Tama? Kaya faith is a choice. Ibig sabihin, yung ating faith is an object because of Jesus. Ang object ng ating pananampalataya ay si Jesus. Pinili mo manampalataya sa ating Panginoon. Jesus is the object of our faith. Kaya pag ang tama yung pinaniniwalaan mo, magre-resulta ng tamang pamumuhay mo. Sino dito yung nabago na ng Diyos? Pwede may boldness na ako yung nabago na ng Diyos. Wala nabago dito. Kawawa naman kayo. Patuloy na binabago ng Diyos. Mali ako ng patuloy na binabago ng Diyos. Pakitaas ang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi yun po dapat eh. Kasi nga bakit? Yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, nagiging supreme siya kung tayo ay nagmamahal ng ating kapwa, kaaway o mga hindi kaibig-ibig na tao. Kasi si Lord, ganun ang kataingan niya. Kaya pag siya'y pinakamataas, ano man sinasabi ni Lord? Magmahal ka, magmamahal ka. Mahalin mo kaaway mo, mamahalin mo. Yung mga hindi kaibig-ibig, kahit toxic yan, mamahalin mo. Bakit? Kasi sabi ni Lord, siya yung supreme kasi. It's not about us. Hindi, pastor, parang naalala ko tuloy. Di ba? Ayoko mahalin niya. Yan nga yung nag-ano sa akin eh. Minura-mura ako, hindi nagbayad ng utang. Kung patatanggapin ko yan, makikita pa kami sa langit, impyerno na lang yan. Di ba? Mga ganun tayo eh. Nasaktan ako yan. Pero ano ba sinasabi? Pag si Christ ay supreme, hindi na pinag-uusapan kung ano yung naramdaman mo. Ang pinag-uusapan, ang Diyos ba talaga si Jesus ang pinakamataas sa buhay mo? Ano man ang pinagagawa niya, gagawin mo. Kahit mahirap. Bakit? Kasi nga siya yung pinakamataas. At bilang tagasunod ka ng ating Panginoon Kristo, ikay itinalaga para sa Kanya, gagawin mo yung mga bagay na ikalulugod niya. Di ba? Amen? Kaya makikita natin na tayo may pananampalataya sa Kanya at may pag-ibig at meron tayong buhay na pag-asa. Kapag pala tayo tagasunod ng ating Panginoon Kristo, may buhay na pag-asa ka pala. Sabi mo sa katabi mo, buhay na pag-asa. Natutulog lang yan, buhay yan.
Alam mo, di ba? Kasi bakit? Pag tingnan nyo panahon natin ngayon, may pagsabog ng bulkan, may earthquake, tapos anuhan pa ng mga corrupt. Di ba parang, anong buhay na may pag-asa pa ba? Di ba minsan nasabi niyo yun? May pag-asa pa ba? Alam niyo mga Kristiyano, if Christ is supreme in you, ang pag-asa nyo hindi dito sa mundong ito, hindi sa bagay, hindi sa tao, kundi ang pag-asa natin ay buhay dahil sa ating Panginoong Kristo. Amen? Bakit ko po nasabi yan? Palakpakan natin ang Panginoon, hindi po para sa Panginoon. Sabi dito, sa Colossus 1:5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig nung unang sasalita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, yung salita ng Diyos, yung Bible, yan po ang ating pinaniniwalaan. Right believing. Kaya yan po nagre-resulta na yung pag-asa natin nakaangkla sa ating Panginoon Kristo. Sino naniniwala muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo? Doon pa lang, may pag-asa na tayo. Kaya nga sabi nga sa Bible, pag si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang saysay itong ginagawa natin. Muling nabuhay. Di lahat ng sinasabi ng Panginoon, lahat ng mangyayari sa Kanya, mga pinabanal at mga sumasampalataya sa Kanya, mangyayari yun. Kaya buhay ang pag-asa natin Kaya ano man mangyari, lumindol man, magkagera man, maraming korupsyon. Bakit? Dahil ang pag-asa ko'y buhay, nakaangkla sa aking Panginoon. Okay, hindi ako matatakot. Bakit? Alam ko ng aking future, ano sabi dito? Nasa langit. Di ba? Ang ganda Pag tayo tagasunod, nakatingin tayo sa langit. Kaya alam niyo po ba dito sa mundong ito? Huwag na kayong mag-hope, nagaganda pa ang mundo. Bakit? Sa susunod po mensahe, mga pangatlo, pag-uusapan po natin yun. Bakit? Kasi wala na po mangyayari. Kaya huwag na kayong tumingin na may pag-asa rito. Ang pag-asa ng mananampalataya, ang pag-asa ng tagasunod ay nasa ating Panginoon Kristo na supreme. Amen? Kaya, huwag na tayong matakot. Pag-pray na po natin na nangyayari. Kasi ang ating pag-asa hindi dyan. Ang pag-asa natin, Lord, alam ko naman darating ang panahon, makita-kits tayo dyan sa langit. Amen? Sino pong gusto mapunta sa langit? Tayo lahat, di ba? Kaya nga, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nagkakaroon po tayo ng mga bagay na talaga hindi mawawala ng pag-asa. Alam niyo po ba, sa World War, sa pag-aaral po, kaya marami naligtas because of pag-asa. Because of hope. Nagkaroon sila ng pag-asa. Naalala ko tuloy sabi ni Pastor, sabi niya, alam mo, kapag ang isang tao tinanggalan mo ng pag-asa, parang sinabi mo, magpakamatay ka na lang. Tama? Kilala niyo po si Douglas MacArthur. Nagsabi ng, I shall return. Nakilala niyo po na yon. Sino po dito yung mga nag-aaral ng math? Hindi po math yun. Aralin palipunan. Okay? Di ba? Alam niyo po bakit nagpatuloy yung mga guerrillas natin mga Pilipino laban sa mga Hapon? Dahil sa sinabi ni MacArthur na, I shall return. Yon ang naging pag-asa nila. Babalik muli si Douglas MacArthur at bumalik nga. Kaya nga natalo nila ang mga Hapon. Kaya nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa mga Hapon. At bilang mananampalataya at sinabi ng Panginoon, I shall return. Naniniwala kayo? May pag-asa tayo. Tao lang yung nagsalita. Ang Diyos ang nagsasalita. With supreme, ang pinakamataas. Kaya nga tayo, pag sinabi ng Panginoon, babalik ako, panghawakan natin yun. Ano man nangyayari sa atin, may problema ka, may anumang alalahanin sa'yo, isipin mo, babalik ang Panginoon, may pag-asa ka. Dahil ang pag-asa mo, hindi dito sa lupa, kundi sa langit, eternal. Amen? Totoo po yun. Ako, minsan ayoko na magbukas ng TV. Manunood na ako ng mga movies. Minsan mag-ano na ako ng mga sermon. Bakit? Kasi nga, nakakatanggal siya, nakaka-stress. Pero sasabihin sa akin ng Panginoon, hindi dyan nakaangkla ang pag-asa mo. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, iba't tayo ng sitwasyon sa buhay. Hindi ko po alam. Pero alam ng Diyos, mayroon kang pinagdadaanan lahat tayo. Isa lang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang mag-alala, babalik ako. Amen? Napakagandang pangako ng Panginoon na tunay na magbibigay sa atin ng pag-asa ang katotohanan. Sabi mo nga sa Tito 1:2, sa pag-asa na buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang panahong ito'y ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Wow! Dapat lahat tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy, impyerno no? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos,
Dahil sa kanyang pagiging supremacy. Anong sabi ng Panginoon? Hindi lang kita mapupunta sa kapahamakan o walang hanggang kaparusahan, kundi dadaling kita sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba yung buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon? Kung dito pa lang, hindi natin nakakasama na physically, nakikita natin, nararamdaman na natin na kasiyahan, kagalakan, no? Isa pahinga-pahinga, Lord, sana dito na lang. How come pa kaya na makaharap natin ang Panginoon? Alam mo, isip ko lang, kung dito pa lang ganun nararamdaman natin, baka pagkaharap na natin ng Panginoon, wala na tayong hilingin. Kasi nandyan na ang lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag nakaharap niyo na ako, magiging ganap ang iyong kapahingaang walang hanggan. Tayo dito, sino gusto lagi may pahinga? Gusto ko na magpahinga, magday-day off ako, pero hindi ko pa rin makapagpahinga. Sino dito gusto ng pahinga? Ayaw nyo? Walang hanggang pahinga? Parang gusto, Pastor, ko pa kakaharap si Lord, Hindi Kasi lahat naman tayo gusto magpahinga. Kasi dito sa mundo to nakakapagod. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo pala, napagod ka na Totoo, di ba? Kasi nga, sa nangyayari ngayon, balita, sa nakakapagod, stressful. Pero pag alam mo na ang Diyos, ang katotohanan, yung pinaniniwalaan, right believing, ay tunay na Diyos, may pag-asa. Lalo pa may pangako. Sabi nga sa una, di ba? Hindi nagsisinungaling siya. Ang pangako nangyayari. At sabi ni Lord, may buhay na walang hanggan ka. Bakit kaya nasabi ni Lord? Kasi nga muli siyang nabuhay. Yun ang ayaw nga sabihin ng mga kalaban, lalo ni Satanas. Kasi pag nangyari yun, paniniwalaan ng tao yun, tapos ang laban. Kasi nga, mabubuhay na muli Maganda yun. Lahat po tayo mamamatay, mabubuhay, pero ang karamihan na hindi sumasampalataya. Saan pupunta? Kaparusahan. Hindi sinasabi ng diablo yun. Pero nga, pag alam mo yung pinaniniwalaan mo, nagre-resulta yan ng tamang pamumuhay. Nagre-resulta yan ng maganda sa buhay mo. Unang-una nga, nagre-resulta ito ng namumunga at lumalago ang buhay mo. Kaya doon mo makikita ang isang Kristiyano, ito, nakakalungkot lang. Kasi maraming Kristiyano, they claim to be Christian, pero yung supremacy ni Lord hindi nakikita. Bakit? Kasi pag ang supremacy ni Lord na nasa iyo, dapat nangyayari ito. Alin? Namumunga at lumalago ang buhay. Kasi nga bakit? Ang lahat ng sumunod sa ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, magkakaroon ng buhay. Kapag tayo malayo sa Panginoon, hindi tayo sumusunod, ano nangyayari sa iyo? Walang kabuhay-buhay. Tao, di ba? Sino na magpapatotoo dito nang siya'y lumapit sa Panginoon na ang buhay niya walang buhay, basura, pero nang siya'y lumapit sa Panginoon, naging supremacy si Lord sa buhay niya, ano nangyari? Nagkaroon ng tunay na buhay at ganap at kalugod-lugod. Amen? Kasi yun ang katotohanan. Mahirap man tanggapin, kaya yung ating nakaraan, truth matters, the truth will set you free. Yung katotohanan kasi magpapakita sa iyo. Ano ba yung pinaniniwalaan ko ang salita ng Diyos? Ano sinasabi niya? Yun ang magpapalaya sa atin lahat. Hindi para i-condemn, hindi para parusahan ng Diyos, kundi para sabihin sa iyo, anak, mahal na mahal kita. Kaya sinasabi ko sa iyo yung totoo, yung katotohanan. Kapag sumunod ka sa akin, hindi po pwedeng hindi mababago ang buhay mo. Hindi po pwedeng lalago ka. Hindi po pwedeng hindi ka mamumunga. Naniniwala, ba't kaya tayo nandito pa hanggang ngayon, buhay pa? Kasi nga may layunin pa rin sa atin ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kung buhay na walang hanggan lang ang ibibigay sa iyo ng Diyos, matagal na tayong kinuha ni Lord. Kasi yun lang naman ang gusto natin Pero hindi, may purpose pa. At ang mga purpose nito, namumunga at lumalago ang buhay natin. Anong sabi sa Colossus 1:6? Nang dumating sa inyo ngayon din naman kung paano ito'y namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na iyon, marinig at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya po yung ating Bible ba't po natin dapat paniwalaan Kasi po yun yung biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaunawaan sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya faith comes from hearing. Kaya mahalaga po itong ginagawa natin ito Kasi naririnig natin ng salita ng Diyos at lalo yun na nagpapatibay na aking sinasampalatayanan ay totoo, tama. Kaya nagre-result sa atin ng
living right living, yung namumuha tayo, lumalago. Dahil tama yung pinaniniwalaan natin. Sad to say, maraming ganyan. Maraming iba, may mga iba't ibang paniniwalaan ang laging tatanungin, ano ang bunga? Kasi doon makikita yung talagang totoo ba yung pinaniniwalaan mong Diyos. Kasi may bunga po yan. Kaya nga, di mo natin pwedeng dayain ng Diyos eh. I'm Christian for how many years? Pero ang tanong, may bunga ba? May paglago ba sa buhay? Kasi hindi po pwedeng walang epekto sa atin ang salita ng Diyos. Yung supremacy ng Diyos, hindi po pwedeng walang dahilan o walang mangyayari. Halimbawa na lang po ako. Kung wala pong nangyaring supremacy sa akin si Lord, katulong din ni Pastor Mike na mentor ko, hindi po ako tatayo dito. Baka nakatayo po ako sa ibang inuman, sa ibang mga diskusyon na mga ano. Kasi bakit? Kasi siya yung sinunod ko eh. Hindi ko sinasabi mataas ako, magaling ako, no. Ipinapakita lang ng Diyos yung resulta ng supremacy sa buhay natin. Hindi pwedeng hindi ka lalago. Hindi ka pwedeng hindi ka mamumunga. Kaya nga yung paglilingkod, dinisign ng Panginoon yan. Ang tanong sa atin, may bunga na ba ang buhay natin? Tanong sa katabi mo. May bunga na ba? Sumagot ba? Sumagot? Kasi doon makikita natin yung supremacy ni Lord sa buhay natin. Hindi ko po sinasabi na, Pastor, magiging agad ako, Pastor, katulad mo. No. Yun ang makikita yung mawala yung mga masasamang gawain mo ba? Malaki ng pagbabago yun. Hindi kayang bayaran ng pera yun. Hindi kayang bigla na lang magkakagano ng buhay mo. No. Habang tayo buhay dito, patuloy pa rin tayong binabago ng Diyos. Patuloy pa rin tayo lumalago, namumunga. Kaya sabi sa John, di ba, John 15, ang sino man nakadikit sa kanyang bilang sanga, mamumunga. Kaya yung supremacy ni Lord, pag talaga nasa buhay mo, hindi ka pwedeng hindi ka mamumunga. Hindi pa pwedeng hindi ka lalago. Minsan ba nasuri na natin ang buhay natin? Kaya madalas po sinusuri natin eh. Bakit? Ilang years na ba tayong Christian? Pero ang tanong, ano yung napakabuti ng Diyos? Kasi hindi pa agad-agad kukunin kita kasi suriin mo muna, baka hindi ka pa rin Hindi tayo tumitingin dito for perfectionist, yung no. Ang naano po ng Panginoon dito, kailangan may paglago. Kailangan namumunga. Ano ba yung namumunga? Unang-una na pamumunga sa atin, dapat naging totoong saksi ka ng Panginoon. Ang saksi, mabuti, naging totoong, may patotoo ka. May patotoo ka talaga dapat. Yun dapat ang nakikita sa atin. Bakit? Yung mabuting patotoo, ano po sabi sa Colossus 1:7-8? Ito ang inyong natutunan kay Epapras. Sino po si Epapras? Ito po yung mag-aaral ni Pablo. Ano? Na aming minamahal na kapwa alipin. Siya itapat na lingkod ng Diyos, ni Kristo. Lingkod ni Kristo. Nakikita yung mga paglago. Alang-alang sa inyo, siya rin naman sa amin na nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Alam niyo po ba si Epapras, nung siya'y mananampalataya, nagkaroon siya ng temple group, Bible study. At hindi lang po yun. Si Epapras, yung kanyang Bible study, yung kanyang temple group, naging church. At isa yan sa mga church sa Colossus. Ibig sabihin, si Epapras bilang lingkod at tagasunod ng Panginoon at bilang supremacy si Lord, hindi po pwedeng mananampalataya lang na, Lord, I love you, mahal kita. No, may paglagaw, may pagsunod eh. Kaya nga si Lord, pag nakakita ng igos, walang bunga, tanggalin yan. Bakit? Kasi ang igos, nilikha ng Diyos para mamunga. Ang mananampalataya, ang sumusunod sa Panginoon, yung supremacy ni Lord, pag meron ng isang tao bilang mananampalataya, hindi pwedeng hindi ka namumunga. Kasi bakit? Itinalaga tayo ng Diyos para mamunga at lumago at maglingkod sa Panginoon. Yun po katotohanan. Pastor, hindi ko kaya. Hindi naman ako katulad mo eh. Hindi ako katulad na may pinag-aralan, hindi ako mayaman. Wala. Di ba yung last na message ng Panginoon? Sino bang ginagamit ni Lord? Yung tingin ng mundo na walang pakinabang basura. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng wala kang halaga, magkakahalaga ang buhay mo dahil si Kristo ang magbibigay ng halaga sa buhay mo. Amen? Kaya hindi po pwede na si Lord, si Christ ang supremacy ng buhay ko. Bakit walang paglago? Ibig sabihin, walang pagsunod. Ibig sabihin, sino pa rin ang nasusunod? Tayo pa rin. At anong dapat natin maintindihan? Kapag po tayo
ay namumunga bilang isang mabuting patotoo, unang nangyayari po sa atin, alin? Natututo tayo ng tamang panalangin. Ano po? Bakit po? Natututo tayo ng manalangin. Ano ba po? Alam niyo po, bilang isang mananampalataya, yan ang sekreto na talagang si God ang supremacy sa ating buhay. Bakit? Pwede mo ba i-text si Lord? Usong-uso ngayon yan eh. Tawagan ko lang si Lord. Lord, ganyan ka? Busy? Wala akong load. Anong ginagamit ng mga Kristiyano? Prayer. Kaya nga mga apostol, nung unang binigay ni Lord sa kanila, ang manalangin sa Panginoon. At bilang tayo lumalago, dapat prayerful tayo. Prayer warrior tayo. Ano po sabi dito sa Colossus 1:9? Kaya mula ng araw na aming marinig, hindi kami tumigil ng pananalangin. Sino po dito ang nananalangin lagi? Di ba? Para sa inyo, sa paghiling na kayo punuin ng kaalaman, ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Sino po dito nananalangin? Pakitaas ang kamay. Ang dami, no? Oh, ito challenge. Ano pinagpe-pray nyo? Ha? Sana Lord, bigyan mo ako ng bagong kotse. Lord, punuin niyo po yung bank account ko ng milyon-milyon. Lord, gusto ko ng malaking bahay. Lord, gusto ko ng magandang asawa, magandang boyfriend, poging boyfriend. Sounds familiar? Tama, di ba? Oo, naman tayo. Di ba, gano'n naman tayo kasi alam natin na kayang ibigay ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Pero may nanalangin ba na sinabi dito ni Paul? Ano sabi dito? Punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban. Sino nagbe-pray dito? Lord, let your will be done. Punuin niyo po ako na makasunod ko po yung kalooban niyo. E minsan si Lord, genie sa atin eh. Lord, bigyan mo ako ngayon pambili ngayon ng ano. Tiyang! Ayan na, ano. Minsan na-pray na ba natin yung tamang... Kaya sabi niyo, pag si Lord ang supremacy, naiiba yung ating gusto eh. Kasi pag meron ka na kay Lord, si Lord na ang nagpapasaya sa'yo, hihiling ka pa ba ng iba? Kaya yung satisfaction nando maganda. Di ba? Yung Samaritana, sino nakapagbasa noon? Yung may umiigib. Sabi nga ni Jesus doon, di ba? Ang iinom ng tubig nito, hindi na muli mauuhaw. Bakit? God will satisfy you. Lahat ng iyong ninanais kay Kristo mo lang makukuha. Pero, Pastor, masama bang humingi ng material things? Hindi naman eh. Kaso nga lang, mas nauuna yun eh, kaysa yung mga bagay na materials. Bakit kasi akala natin yung nagpapasaya sa atin at karunungan at pagkaunawang espiritual, hinihiling ba natin yung pag tayo nagpe-pray? Ako din, guilty po ako dyan. Lord, bigyan niyo ako ng may bagong labas na motor. Bigyan niyo yung mas maganda. Oo, kasi nga minsan ganun tayo. Kaya nga, pag naisip natin si Lord dapat ang nangunguna, pinakamata sa atin, naiiba yung ating puso, naiiba ating pag-iisip natin. Nagiging pag-iisip natin katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Yung spiritual. Lord, sana po makapagdala ako sa church. Sana po gamitin niyo po ako pag share ng biyaya ng kaligtasan. Sana po, Panginoon, ay magkaroon talaga ako ng karunungan na piliin ang ang tama mula sa katotohanan kaysa sa sinasabi ng mundo. Alam niyo kung bakit mangyayari yun? Mas maganda? Bakit? Kapag nalaman at napuno tayo ng kalooban ng Diyos, lalakad tayo na nararapat sa Diyos. Yung ay napapansin nyo eh. Kaya nakita mo, bakit gusto ni Lord yun na mangyari? Kasi kung si Lord gusto na tayong pagyamanin, hindi si Kristo pinadala niya. Economies, bakit? Para yumaman ang lahat. Pero ang pinakakailangan kasi ng tao, kaligtasan at matuwid na pamumuhay. Kaya pag yun ang pinagpe-pray natin, hindi mo nakikita sa ating buhay, lumalago tayo, lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya minsan di tayo nababago. Bakit? Ang inihiling mo, ang layo dun sa paglago mo eh. Lord, bigyan mo ako ng kotse para makapunta ako sa iba't ibang lugar. Hindi ka na makapag-church doon. Di ba? Lord, bigyan mo akong kayamanan para ako makapag-liwaliw na kasi napapagod na rin ako. Asan si Lord doon? Kaya yung minsan na yon, hinihiling natin, hindi yon na nagbibigay sa atin ng paglago, kundi tayo pa rin na nasusunod, hindi si Lord. Ano po sabi dito sa Colossus 1:10? Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya.
Kapag ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod, kapag ang karunungan niya at pang-espiritual lagi inisip natin, hindi pwedeng hindi ka lalakad na nakalulugod sa Panginoon, namumunga sa bawat gawang mabuti. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga mananampalataya, talagang para gumawa ng mabuti, itinalaga ng Diyos sa atin yan. Kaya hindi napapansin, bakit nagiging mabuti na yata ako ngayon? Di ba, tabing katabi mo? Di ba, minsan, dati yung ng candy, pag kumain ako, tatapang ko na lang ganyan. Ngayon, hindi, nakakahiya, littering. Yung ganun, hindi napapansin, nagagawa natin. Dati hindi ka nagbabalik ng sukli. Buti ka sa kanya, bobo kasi magsukli. Ngayon, hindi, sobra po yung babalik ko po sa inyo. Hindi nyo napapansin yun? Yung mga kabataan, pag inutusan ng magulang, anak, maghugas ka ng pinggan, wala nang wait. Ngayon, now na. Oh. Wala na sabi, baka pagkahugas na, ipahing pera. Wala nang ganun. Kasi nga, gumagawa tayo ng mabuti. Bakit? Dahil namunga na tayo at dahil umaayon tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi nga dito, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang tanong natin, ang lakad mo ba'y lakad Kristiyano? Ano? Ang lakad mo ba'y nakalulugod sa Diyos? Kasi we claim to be Christian and God is supremacy in our lives. Pero ibang lakad mo. Baka lakad mo mahapay. Espiritu pa ng alak pala meron sa'yo. Suriin natin ang ating buhay. Kasi yung supremacy ni Lord, hindi pwedeng hindi mamumunga ng right living. Yung nakalulugod na pamumuhay. Yung bang lakad natin ay lakad na may pagkakilala sa Diyos. Bakit po? Madalas, nakakalungkot yan. Kristiyano ko pala. Hindi halata. Bakit? Kasi ang lakad mo, walang pagkakilala sa Diyos eh. Pag nakasama mo, barkada mo, kaibigan mo, pag linggo, I love you, Lord. Pag nasa labas na, ano tagay natin pare? Ano? Ano yun natin? Di ba? Dapat maintindihan natin na tayo talaga ay lumalakad na may pagkakilala sa Diyos. Ay, Christian ka talaga. Bakit? Kasi lakad mo, lakad ng Diyos eh. Nakita mo na lakad ng Diyos? Oo, yung pamamaraan ng Diyos nakikita sa pamamaraan mo. Yung pananalita mo, nakikita yung pananalita ng Diyos sa'yo. Yung kaisipan mo, kaisipan ng Diyos. Amen? Na inakayawan mo yung masama. Kung hindi tawag sa'yo, tara, may ano doon. So, hindi. Parang isang NBB nga po eh. Sabi nga po daw ni, isa po siyang tricycle driver. Sabi niya, pare, linggo ngayon, hindi pwede, church ako eh. Talaga, nagbago ka na? Oo, kasi para kay Lord yun eh. Nagbago ng pag-iisip. Transform by renewing your mind. Bakit? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yun naman talaga nais ng Diyos. Na italaga ang lahat ng sumasampalataya para sa Kanya. Kaya tinatawag tayong, we are saint. Itinalaga ng Diyos para sa Kanya. Ang namumunga at lumalago para saan? Mula sa kapangyarihan. Ito maganda sa Panginoon eh. Lalago ka hindi dahil sa sarili mong lakas. Lalago ka hindi dahil matalino ka. Lalago ka dahil namumunga ka, dahil magaling ka. No, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang makikita natin dito, pag si God ang supremacy sa ating buhay, ang kailangan mo lang sumunod at magtiwala, huwag ka magdududa. And God will do the rest. Bakit? Dahil sa kapangyarihan. Ano sabi dito sa Colossus 1:11-12? Naway palakasin kayo ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginagawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ang kapangyarihan ng Panginoon upang maging matatag tayo sa anumang pagsubok na kinaharap natin. Kaya nga nakakalungkot eh. Maraming kabataan nagpapakamatay. Iniwan lang ng jowa, nagpakamatay. Nawalan ng trabaho, ganun din ang ginawa. Bakit? Kasi nga, yung kapangyarihan naka-angkla sa kanilang kakayahan. Kaya pag may nagka-problema, wala na. Wala na tayong pagtitiyaga. Alam niyo po ba, ang mga Kristiyano number 1 sa pagtitiyaga? Hindi lang nagtitiyaga, nakangiti pa, may galak. Na nakakita, punong-puno ng problema, nakangiti pa, nagpe-praise and worship pa kay Lord. Nagpupunta pa every Sunday. Sabi ko, kapitbahay mo, di ba ang daming problema yan? Bakit? Parang walang problema, nakangiti. Masaya sila.
Pupunta pa kay Lord, mag-praise and worship, hallelujah, praise the Lord. Bakit kaya meron? Bakit yung kapangyarihan kasi ng Panginoon, yun ang ginagamit nila. Hindi nakabase yung kanilang faith kung ano man nangyayaring sitwasyon sa buhay nila. Madalas maraming ganyan. Ayoko pumunta ng church, bakit? Marami akong problema. Ayoko na, wala akong pera. Hindi kapangyarihan mo pinag-uusapan dito, yung kapangyarihan na nakuha mo because of supremacy of the Lord in your life. Kasi nga yung pinakamataas, Jesus, ang siyang kikilos upang ang kapangyarihan niya ang gagamitin mo sa anumang pagsubok, kaya ka, matatag ka, nagtsatsaga ka. Dahil alam mo bakit yung katotohanan, yung paniniwala mo. Yung katotohanan sa kuning to, walang pagsubok na ibinigay sa tao na hindi niya kaya. Doon pa lang, panalo ka na. O, di ba? Walang ibinigay sa yung pagsubok, alalahanin o problema na hindi mo kaya. Bakit? Sabi nga nung last message, kasama mo ang Panginoon hanggang sa dulo ng mundo. Oh, ano pa ba kailangan mong pruweba? Kundi ang magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon dahil may kagala ka kahit sa panahon ng paghihirap. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga Kristiyano, kahit ang panahon natin sa Pilipinas, magulo, pero mga Kristiyano hindi bothered. Bakit? Unang-una nananalangin. Ang kanilang pag-asa nasa Panginoon. Hindi sa mga namumuno. Pagpipray natin mga namumuno, pero ang aking punong pag-asa nasa Panginoon. Kaya hindi tayo bother eh. Kaya nakita, parang taga-Pilipinas ka ma. Hindi, taga-langit ako. Kaya lagi ako nakangiti oh. Kasi bakit itinalaga ako para sa langit? Okay, magpapasalamat tayo lagi sa Panginoon, sa Ama. Yun ang kagandahan sa mga Kristiyano eh. Hindi pa ibinibigay sa ni Lord, kiniklaim mo na. Bakit? Kasi sabi nga ng Panginoon, ang mga nagdududa walang makukuha. Para sila mga hangin at agos sa dagat, dadalhin lang sila. Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos, sabihin ng Panginoon, sabihin mo na, I claim it, salamat Panginoon. Pero in perfect timing, Pastor, tagal na ako nananalangin, huwag kang mag-alala. May magandang plano pa si Lord para sa iyo. Yun ang lagi na lang. Dahil, kasi ang plano ni Lord, mas mabuti pa kaysa sa atin, mas maganda pa. Okay? At ang pinakamahalaga rin na ginawa sa atin ng Panginoon na magpapasalamat tayo, unang-unang kapangyarihan, tinanggal tayo saan? Kadiliman. Sino po dito makapagsasabing dati siyang wala sa dilim? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo biniyaan ng pag-ibig ng Diyos. Grace of God. Mercy of God. Kaya nga laging supreme siya. Bakit? Sa kabila ng ating mga pagsuway, sa kabila ng ating pagre-rebelde, sa kabila ng katigasan ng ating ulo. Pero sabi ni Lord, sasagipin ko to. Sasagipin kita. Sasagipin ko to. Lalagay kita doon mula sa kadiliman, mula sa kaliwanagan. Ano po sabi dito sa Colossus 1:13-14? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaninong kapangyarihan? Kanino? Hindi kay Batman. Hindi kay Superman. Hindi kay pastor. Hindi doon sa kapwa mo. Kay Nino? Kay Jesucristo na with supreme. Kaya makita natin dito na naligtas ako dahil sa aking ginamit lang ni Lord yan pero nagligtas sa'yo si Jesus Christ. Okay? At nilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Saan tayo nilipat? Wala tayo sa kaharian ng kadiliman. Nilipat tayo sa kaharian ng kaliwanagan ng kanyang anak. Sino po dito nakaranas ng madilim? Na nag-blackout? Naranasan ko po yung bilang patay. Edi maghahanap ka ng ilaw, di ba? Paglalakad mo, mauntog. Ako nauntog eh. Ang hirap talaga maglakad ng madilim eh. Ganon din po sa buhay. Yun ang tinanggal nga ng Panginoon eh. Kasi lahat tayo nasa kadiliman, lahat tayo ligaw. Lahat tayo hindi natin alam kung saan pupunta. Lahat natin, akala natin, tama yung lugar na pupuntahan natin. Yung nilalakaran ko, tama ba? Hindi. Kasi madilim. Pero nung binigyan tayo ng Panginoon ng kaligtasan because of supremacy, ibinigay niyo yung kaligtasan mula sa anak niya si Jesus upang tayo mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya nga tayo maliwanag na ngayon. Tingnan yung katabi mo. Para kasama mo ang Meralco. May liwanag ang buhay. Totoo yun. Bakit? Ang dami nating bulag tayo noon. Lalo sa mga lalaki, di ba? Kapag lalaki ka, hindi pwedeng wala kang bisyo. Titignan ka para ka abnormal. Totoo po yan. Marami akong barkada ganyan. Pag wala kang bisyo, pagtatawanan ka. Pag straight ka, pagtatawanan ka. Doon ko nakakita talagang nasa mali akong paniniwala. Bakit?
yung buhay nila iba na eh. Hindi right living ang nangyari. Kaya ako, ginagawa kong patotoo po sa inyo lahat ito. Kasi mula nung ako'y naniniwala na supremacy ni Lord, yung kanyang katotohanan, ang salita ng Diyos, nagkaroon po ang buhay ko. Hindi ko sasabihin perfecto ako. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, ako po'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Tama yung aking pinaniniwalaan. Amen? Kaya hindi po tayo ligaw. Kasi kung sakitan mo, Pastor, hanggang ngayon, huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang laban. Pag-pray mo lang, kapatid mo, asawa mo, pinsan mo, kamag-anak mo, huwag kayong mag-alala. Kaya nga buhay pa yung mga yan. Bakit? Iniintay ka ni Lord na sabihin mo, may pag-asa na kay Lord. Kasi yun ang katotohanan. Lahat tayo may ginamit ang Diyos na isang tao para tayo mapalapit sa Kanya. At yun ang kaligtasan na ibinibigay. Sabi nga, nasa Kanya meron tayong katubusan na Kanyang kapatawaran ng kasalanan. Ano yung katubusan? Alam niyo po doon yung redeem? Tinubos po tayo sa, hindi po pera pinag-uusapan po dito. Alam mo yung pinatubos ng ating Panginoon? The precious blood of Jesus Christ. Hindi po kayang bayaran ng pera yun. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba sa Matthew, maging sa iyo man ang yaman ng buong mundong ito, kung mapapariwara ang iyong kaluluwa, baliwalaan lahat sino magtutubos niyan. Ibig sabihin, yung pagtubos ng ating Panginoon Kristo sa ating lahat, mula doon sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan, patungo sa kaharian niya, hindi basta-basta, hindi ito kayang bilhin. Ano mang yaman dito sa mundo, pag samasamahin mo na ang buong mundo yaman, hindi kaya sapatan. Ganon ka-supremacy ang ating Panginoon. Kaso nakakalungkot na. Hindi ganon na tingin natin sa Diyos. Sad to say, sabi ni Lord, magbasa ka ng salita ng Diyos. Kakatamad ako eh. Magsimba ka every Sunday. Pag gusto ko, nakakalungkot. Kasi yung pagkakilala natin sa Diyos, tagapagligtas lang. Yung supremacy, wala. Pero tanatanong ko po ngayong umagang ito. Si Jesus ba talaga ang pinakamataas sa buhay mo? Hindi ko po kayo husgahan, ha? Tinatanong ko lang po kayo. Kasi alam po ng Diyos yan. Alam po ng Diyos yan, maski sa akin. Tinatanong po tayong lahat. Si Jesus ba ang supreme o pinakamataas sa buhay natin? Kaya ba natin i-surrender sa Kanya ang lahat? Alam niyo po, alam ni Lord ang lahat sa atin, wala tayong may tatago. Ang kagandahan kay Lord, sinasabihan tayo not to condemn us. Not sabihin sa iyo, napakasama mong tao. Hindi. Sinasabi sa atin ni Lord, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Pasensya na po kayo. Kasi every time po na naisip ko yung ginawa ng Diyos, bakit binigyan ako ng pagpapahalaga? Bakit namatay siya para sa akin? Bakit kaya niya ibigay ang lahat para sa akin? Hindi para kontrolin tayo ng Diyos. Hindi para pahirapan tayo ng Diyos, no. Kaya every time po na pinag-uusapan yung ginawa ng Diyos, yung kanyang pagiging supremacy, naalala ko yung ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Na tayo ay bulag sa katotohanan, nasa kadiliman. Pero sabi ni Lord, you must surrender your life to me. Huwag ka na magtira dahil mapapahamak ka. Everybody close your eyes. Panginoon, salamat po, Panginoon. Every time, Lord God, na kayo po ay nangunguna sa iglesyang ito with your message, Lord. Lagi yung pinadaraman sa amin yung pagmamahal, Panginoon. Sa aming kakulangan, sa aming mga bagay na nagagawa, sapagkat hindi naman kami perpektong tao. Pero ang biyaya mo, Panginoon, ay lagi mong inaabot sa amin na sinasabi mo, anak, nandito lang ako. My grace is enough for you, Lord. Sinasabi mo sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, ano ba yung bigat ng puso mo ngayon? Hanggat ngayon, hindi pa rin si Lord ang nangunguna sa buhay mo.
Meron bang humahad lang na hanggang ngayon, Lord, hindi ko maibibigay sa iyo to. Huwag kang makipagtalo sa Panginoon dahil hindi ka mananalo. Huwag kang makipagbuno sa Kanya dahil hindi ka mananalo. Kasi siya yung Diyos ng pinakamataas makapangyarihan. Pero in spite of that, pinili pa rin niya tayo, ikaw, upang maranasan mo yung ganap na buhay at kasiyasaya. Lord, narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyo. We surrender to you, Lord God. All, Panginoon, wala na kami titira. Lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, kayo ang pinakamataas na sa aming buhay. Kayo na yung kumontrol, Panginoon. Kayo na yung manguna, Panginoon. Sapagkat, Lord, yun ang pagiging Panginoon talaga. Hindi na kami nabubuhay para sa sarili namin, kundi sa inyo. Kinikilala namin kayo ang supremacy niyo sa aming buhay, Panginoon. The authority above all, Panginoon, sa aming buhay. Patawarin niyo kami kung kami mapagmataas. Binabaliwala namin kayo. Pero ngayon, Panginoon, sa biyaya at awa niyo, tulungan mo kami na kayo ang pinakamataas sa aming buhay. Kayo ang manguna, kayo ang magbigay sa amin ng ganap na buhay at kasiyasiya. Sapagkat hindi namin kaya, Panginoon. We surrender all to you, Lord God. Sa iyo lahat na to, Panginoon. Yung rights namin, sa iyo na, Panginoon. Sa iyo ang lahat, Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.